Belmonte was born as Jesus Velez Cruz on December 24, 1947 in Tondo, Manila to Cesar Cruz, Sr. and Milagros Velez. His screen surname was taken from the Belmontes, Star magazine publishers who, in the 1960s, used to publish several movie magazines like Movie World, Movie Land, Movie Star, among others. He was survived by his 3 children, Renzo, Cheryl, and Patrick, by his marriage to actress Rosemary Sonora from 1970 to 1986. He died on October 3, 2001, in a hospital at Medical Center Parañaque in Parañaque, 4 days after cerebral hemorrhage caused by a massive stroke. He was 53 and was buried at the La Loma Cemetery in Caloocan. Napaka-publicity conscious naman ng babaeng ito. Hoy, mga kasama, wala tayo sa Araneta Coliseum. Mas mabuti yata kung maglalakad-lakad tayo para malaman natin kung nasaan tayo ngayon. Ganda si Dina. Oh my God, this is no time for petty quarreling. Nanganganib na mga buhay natin, tarayan pa kayo ng tarayan. Pasalamat na lamang tayo at nakaligtas pa tayo. Okay, faggot. So where do we go from here? Si Sally Sandoval na mismo mag-uurong ng demanda. Iurong man nila, kuya. Nasira na ako. Nasira na yung pangalan ko. Eh di sabihin mong, bawiin nila yung ibinibintang nila sa'yo. Ba't hindi ko siya nadala? Magpalabas sila ng balita, nagawa-gawa lamang yun ni Julie. Yung mga kapatid ko. Wala rin kwenta yun, kuya. Tinatanong pa rin yung mga kapatid. Ihinto na lang siguro ako sa pagkanta. Total, mahirap na rin ibalik yung tiwala ng tao sa akin pagkatapos na nangyari. Hahanap na lang ako ng ibang trabaho. Paano ba? Hindi tayo pwede. Pero, paano na kayo ng Ate Laura? Ang mga pamangkin ko. Paano ko pa kayo matutulungan? Cherek, huwag mong intindihin yun. Itinuro lang siguro sa akin ng Diyos na huwag akong dumipende sa'yo sa lahat ng oras. Masyado kasi ako nasanay na ikaw bumabalikat ng lahat. Hayaan mo. Paglabas mo rito, sarili mo na lang iintindihin mo. Ang kapal talaga ng mukha ng iba dyan. Sariling anak tinitira. Diyos ko, parang hito. Tingnan mo. Naku, oo nga. Pamilya talaga ng mga siraulo. Sila nagpapatulan. Kaya tuloy iniwan ng asawa eh. Ako ba ang pinariringgan nyo? Nasira ng buhay namin mag-asawa ng dahil sa mga maling kwento nyo. Ang hilig nyo magtahi-tahi ng mga kwento. Ako lang ang nakakaalam ng totoong nangyayari sa pamilya ko. Nananahimik ako. Pati ng pamilya ko. Lubayan nyo na kami. Dahil hindi namin pinakikialaman ang mga buhay ninyo. Sarmiento Shipping ang sinakyan ng 11 Bombay nang pumasok sila sa Pilipinas. Madaling pansin. Ang asunto ang human smuggling. At kung perang kinikita ang pag-uusapan, halos pantay lang ito ng drug trafficking. Nagpaliwanag na kami, Major. Hindi namin mga pahinante ang mga hinuli nyo. Ngayon, kung nagdududa ka pa, sa korte na tayo magkita. Huwag kang masyadong arugante, Mr. Montero. Baka pag tumining ang malabong tubig, ikaw ang makita kong nalulunod. Nyeta ka ba? Pare, tama na! Tama na yan! Pare ko! Bitawan mo ako, hayop! Nasaan aking anak? Wala sa akin ang anak mo. Wala. Pare, huminahon ka na! Huminahon? Paano ako hinahon? Nandahil sa bruhang babaeng yan! Namatay ang aking asawa. Dapat lang. Ganti-ganti lang tayo, Ross. Niloko mo ako. At pagkatapos mo akong pagsawaan, iniwan mo lang ako. Mapapatay kita! Pabayaan mo na sa amin to. Gusto ko sana lipat natin sa suite ang batang si Letlet. Yung pinakamagaling natin siya nabigyan ninyo. Siguro naman alam niyo ibig sabihin. Huwag kayong mag-alala, sagot ko, gastos. I'll do the best I can. But where are the negatives? Anak niyo ba yun? Kamagan. Paging Dr. Celis. Saan sa akala mo? Ang punta niyo? Office immediately.
Mr. Sanchez, Dr. Celis, hindi ko basta-basta may bibigay sa inyo, anak ko. Anak, immediately. anak ko siya, Pedro. Paano niyo mapapatunayan anak niyo nga siya? Teniente, kayo na kaya magpaliwanag sa kanila. Ako nga pala si Teniente Rosales at si Sargento. Totoong sinasabi niya na ang batang yan ay anak niya. Matagalan niya pinaghahanap yan mula nung kidnapin ni Marga. At ikaw nga nakakuha. Saka kung hindi mabibigay ang bata sa tunay niyang ama, ay mapipilitan kaming isabit ka sa kaso. Sa madaling salita tinatakot niyo ako. Bakit hindi mo harapin ng katotohanan? Ako ang tunay na ama ni Letlet. Kaya ibigay mo siya sa akin. Hindi ko talaga! Pero talaga! Halika na, Letlet. Tayo na, Letlet. Halika na. Halika na, sabi. Sumama ka na, Letlet. Halika na, sabi. Halika na. Bitawan mo na siya. Kung gusto mo pa siya makita muli, magkita-kita na lang tayo sa husgado. Kanina pa kita tinatanong. Ano? Sino ba yung pinagtataguan mo sa ospital? Naku, aray ko! Sino? Si Esperanza. Sinong Esperanza? Yung tunay na ina ni Isagani. Buhay pa palang ina ni Isagani. Oo, yung doktorang iniiwasan ko kanina sa ospital. Doktora? Bakit? Wala, sige na, ihatid mo na ang bada mo. Sige na, matraso ka. Sige na. Ma'am, si Mr. Waldo daw po. Patuloyin mo. Pasok daw po kayo. Ikaw ang tumawag sa telepono. Ako nga ho, doktora. Gusto ko lamang linawin ang sinabi mo. May mahalaga kang bagay na sasabihin sa akin? Salagang 100,000 piso. Matutunto ninyo ang kinaroroonan ng inyong anak. Bakit? Ano nangyari kay Karen? Kilala mo ba si Sylvia? Nasaan si Sylvia? Kailangan makausap ko siya. Pumapayag ka ba sa gusto ko? Ang mahalaga, makita ko ang aking anak. Kung totoong buhay nga siya.